Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Aminado ang Dole at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiary ng ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Sa tuloy ng daan, nagagamit na sa politika ang AKAP. Hindi na pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30 nila? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sort team, you get 30-30 million, 90 million lahat yan, 30 million AIX or 30 million na MAIC and 30 million na tupad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon ang daw nakikita sa Davao City Representative City Ugang ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang pinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicam Report ng 2025 National Budget na angay laban sa batas. Partikular dito ay ang missing budget amount sa Department of Agriculture at ang program funds na angay bilyon sa halaga. Na-promote pa nga ang mga instrumento ng pangihitang kay PRRD. Police Brigadier General G. Fajardo and Canada, the chief of the VP and his family to join the president for a cultural opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live to the last day of my term, I'd like to say something, and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko anong taong binibigay nila ng pagmamahal. You can save the Philippines. Act now. Vote. Yung congressman na pinili ninyo, simba ko ng mga taga Second District sa Kuan. Uy! Inakusahan niya ako ng lahat. Inakusahan niya ako ng lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buwisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, sana yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumukha ang ilalagay ninyo sa congress nila. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano ba nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Yan ang sinasabi. Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, congressman yan? Ng syudad ng Maynila? Diba, ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa syudad ng Maynila. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, ang ugali natin, in-endorse ng sikat ang apelido. Okay, nagbuto ko na ito. Sumayaw, kumanta, napatawa ako. Bahala na yung pangako mo. Hindi natatupad. Okay ka na. Yan ang, kung kita nyo, nasaan na yung bansa natin ngayon. Nasa pangkungan na tayo. Ay, sorry. In-endorse ko din pala sa BBM. Hinihingi ako ng patawa. Hinihingi ako ng patawad sa inyong lahat. Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. Ang sabi, mamuli na ito, eh. Di ba mo mamuli? Ang sabi, kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na po anong mangyayari sa kampanya niya. Alam ko na po kung anong mangyayari sa
Finally, malaking good news ito. Balitang dapat malaman ng taong bayan. Kasalukuyang Vice President ng Pilipinas na si Inday Sara Duterte Carpio at tumatakbong mayor ngayon ng Maynila na si Isko Moreno. Nagsanib pwersa na sa isinigawang proclamation campaign rally sa Distrito 2 ng Tondo, Maynila at ito ay sa panguna ni Yorme Isko Moreno. Matapos ang di umano'y nasabing sapilitang pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands at isuko sa kamay ng dayuhang hukuman. Sa wakas, Vice President Sara Duterte tila pinakita na ang di umano'y leak video na dapat malaman ng taong bayan na kung saan tila siyang gumimbal sa taong bayan at sa kasalukuyang gobyerno ngayon ni Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa kabila ng kaliwat kanan at walang katapusang pangbabatikos at halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte, ay nananatili pa rin at mas lalo pang lumalakas ang nakuhang suporta sa taong bayan sa bago nitong survey na siyang tila lumampaso sa mga kalaban nito. Bilang patunay ay mainit na sinalubong ng suporta ng taong bayan at taga-suporta ng dating alkalde ng Maynila na si Mayor Isko Moreno ang Vice President na si Sara Duterte kasama ang presidential sister na si Senator Amy Marcos sa ikinasang proclamation campaign rally sa distrito ng 2 ng Tondo, Maynila. Dumalo si Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa campaign rally na kasalukuyang tumatakbong mayor ngayon ng Maynila na si Yorme Isko Moreno. Bukod sa Vice Presidente ay present din sa nasabing event ang senatorial re-electionist at presidential sister na si Amy Marcos. Sa nasabing event, kinampanya ni Vice President Sara Duterte si Isko Moreno ang Duterte 10 senatorial slate at si Senator Amy Marcos. Dito'y tahasang hinikayat ng Vice President ang publiko na huwag iboto umano ang mga kandidatong inendorso ng kasalukuyang presidente. Matatandaang kamakailan lang nang inendorso ni Vice President Duterte si Congresswoman Camille Villar na tumatakbo bilang senador sa ilalim ng alyansa. Sa nasabing event rally ay di rin pinalagpas at di rin napigilang magbigay komento ng Vice President sa nasabing 20 kilos na bigas na pangako umano ng gobyerno ngayon. Pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Na hanggang ngayon ay hindi pa naibibigay. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo, alam mo, tayong dalawa talaga makakulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Samantala, hindi naman nakapagpigil at nagbigay ng update ang Vice President na si Sara Duterte sa kalagayan ng kanyang ama na si dating Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Maayos naman daw ang kondisyon nito at nagpahayag ng pabirong sinabi ang pangalawang pangulo na hindi raw marunong maglaba, magluto at maglinis ng kwarto si Tatay Digong. At may pabiro pang sinabi si BP Sara sa kanyang mga taga-suporta sa Tondo, Manila. Marami ang nangangamusta kay President Duterte. Kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron ilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na at okay naman siya. Madami din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko lagi, okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking tatay. Kita niyo yun si Kitty, yung maganda ko na kapatid.
Iba po yung nanay niya. Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo yan. Oh ma'am, hindi daw nila kinidnap yung hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw niyo sa amin. Paano makauwi si President Duterte? Kidnapin din natin doon, ma'am. Punta tayo lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magkomento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila, okay yan BP Sara and Yorme. Ito ang dapat katiwalaan ng bayan. Mabuhay po kayo BP Sara and Yorme. The best tandem. Kahit anong paninira nila sa Duterte, tumatak sa utak at puso yung kabutihan na ginawa ng Duterte sa bayan. Huwag kayong magbulag-bulagan. Alam nyo at alam namin na mas mainam at maayos nung panahon ni FPRRD kahit hindi nyo isama ang panahon ng pandemic. At pasalamat tayo na siya ang Pangulo nung nagka-pandemic. Pansinin nyo magsalita ang mga dugong Duterte. Totoo at tunay. Silang dalawa ang gusto kong magtandem. Sayang at hindi nila naisip noon. Hindi pa huli. May pagkakataon pa tayo sa 2028. Sigurado na yan, 100% panalo na. Siguro kung ito ang magiging tandem sa pagka-vice, sa pagka-presidente, malaking tsansa na magbago ang pumuhay ng Pilipinas. Panigurado, may magandang bukas pang naghihintay sa mga taong naghihirap ang pamumuhay. Simpleng speech pero kuha yung atensyon ng lahat kasi galing sa puso at totoo. Even yung sekreto ng pamilya, kaya niyang sabihin kasi nga totoo siya. Kudos din kay Yorme, nakuha niya ang time ni VP and kay Senator Amy. Unquote. Samantala, sa kalagitnaan ng nasabing event rally, ay may nakakagulat naman na pahayag ang Vice President Sara Duterte na tila siyang gumimbal sa taong bayan at gobyernong nagva. Isa na dito ay nang may pinakita itong di umano'y mga leak video sa harap ng kanyang mga taga-suporta kasama ang presidential sister na si Senator Amy Marcos at mayoral candidate na si Isko Moreno. Sabay-sabay nating panuorin ang full video. Ang ADP? Okay. Thank you. Trabaho ang suspect at gumagamit pa ng droga. Good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalam na sikmura ng mga Pilipino, krimen, droga at korupsyon, mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapong palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung sa hindi ko naging Pangulo, tumahimik yung mga Pilipino. Nagkataon ako ng isip mo. Yung anak ko, kumbaga hindi sila sinikado sa lahat. Sobrang happy ako. Dahil nung tumuto si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutulong sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa atin, ng mga Pilipino, pwera na lang doon pang nag-produce sa producer na ano din ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami mga OFW, lalo naman ang nag-safety sa aming pamilya. Trying to be powerful and trying to be just a nobody. I used to describe the brightest star there was mine, shining bright. And in a few days, I will be just from the Cebu and handsome. Lubos na minahal ni PRRD ang PNP at Pag ako ang nanalo, kaagad doblado ang sweldo ng pulis pati militar. Sinalan mo pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Hihilahin mo yan. Kung maniwala ka, hihilahin mo yan. Ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Walang darating sa'yo. Paano tayo mag-debate nito? This is not the place for debate. Hindi po. Guys! Hindi po kanina. Hindi mo sir, hindi mo gusto na kasunod ako na yan. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bangag na namumuno sa kanila. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal Court. Ang simula ng paghiyab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino.
bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo. Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyong ito. Asikasuhin, hindi sariling mithiin. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyong-milyong Pilipino at isapiling ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipino. Hindi pa tapos ang kapiyan na mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. Itawag ni Marcos ang atong gold reserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury, muling binisisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa pera mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. Aminado ang Dole at DSWD na walang listahan para sa mga beneficiary ng ayuda sa kapos ang kita program o AKAP. Sa tuloy ng lahat na nagamit na sa politika ang AKAP. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30 nila? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sorting, you get 30 million, 90 million lahat yan. 30 million AITs, or 30 million na NAIT, and 30 million na upad. Sa kanyang 15 taong karanasan bilang kongresista, ngayon ang daw nakikita sa Davao City Representative Cindy Ugang ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang tinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa Bicam Report ng 2025 National Budget na angay laban sa batas. Partikular dito ay ang missing budget announced sa Department of Agriculture at ang program funds na 6 billion sa halaga. Opportunity with each Na-promote pa nga ang mga instrumento ng pangihitang kay PRRD. Police Brigadier General G. Fajardo and Kennedy, the chief of the committee and his family to join the president for a photo opportunity. Walang titigil para sa bayan. Maybe when I say my farewell, if I get to live to the last day of my term, I'd like to say something, and maybe I'll cry. Gusto kong umiyak dahil hindi ko anong taong binigay nila ng pagmamahal. You can save the Philippines. Act now. Vote Duterte. Noong isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Patawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, idagdag kita sa dali lang. Grabe, ang awkward talaga. Grabe. Kabado. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko ha. Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Hinihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am. Thank you. Ano kasi ako, ma'am, na malunod gani. So, tawag na. Tapos sa hangin, ma'am. Pag may hangin. O, nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsuhin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bondo, Senator Vic Rodriguez,
Senator J.B. Hinlo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yun, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10. Mahabol nung dagdag bawas sa dulo ng ranking. Kaya kailangan diretso 10, do 10. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022, ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika. At wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Dahil minsan sinasabi ninyo 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity. Dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay may karapatan na pumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Amy Marcos na humihingi ng tulong ninyo para siya ay maibalik sa Senado at maituloy niya ang pag-imbestiga ng pagnanakaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangako niya ay tutulong din siya sa pagransam o pagkuha balik at ibalik dito sa ating bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ka mag-alala, ako naman nangako niyan, hindi ikaw. So kung hindi siya mabalik, hindi mo kasalanan. Pero nagsabi siya, tutulong siya. Dahil naiintindihan niya na mali ang ginawa at naiintindihan niya na walang direksyon ang ating gobyerno sa ngayon. Kaya, andito siya para sa inyong lahat at para iboto ninyo balik sa Senado. Senator Amy Marcos. So, ang nakalimutan ninyo kanina ay yung pangako. Sabi ko, di ba, check ninyo ang pangako kung natupad ba bago ninyo iboto ulit. Yan yung, pag-check niyan ba, parang ano, yung politiko ba, parang boyfriend yan ba? Di ba? Ang lalaki kapag nanliligaw, isasabihin sa iyo ang lahat, bibigay sa iyo ang lahat, sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am? Hindi kita iiwan, ano pa? Mahal na mahal kita, ano pa? Hindi kita pababayaan. Ikaw lang mag-isa. Ha? Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinayak. Iniwan. Sinaktan. Ganyan. Ganyan ang isipin ninyo, pagpili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Na hanggang ngayon,
ay hindi pa naibibigay. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo ay boto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato Nino? Na nangako na hindi. So, sino ang mga, alam nyo, nagtataka ako sa inyo, ha? Yung congressman ninyo dito, hindi ko, alam nyo, kasi yung congressman ninyo, yan yung mukha ng distrito ninyo. Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Unang-una, sobrang laki ng liig niya. Naiipit na yung boses niya. Sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, simba ko yung mga taga second district sa Kuan. Uy! Inakusahan niya ako ng lahat. Inakusahan niya ako ng lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buwisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, sana yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumukha ang ilagay ninyo sa Kongreso. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano ba nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Yan na ang sinasabi. Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, congressman yan? Ng syudad ng Maynila? Di ba, ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa syudad ng Maynila. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, ang ugali natin, in-endorse ng sikat ang apelido. Okay, nagbuto ko na ito. Sumayaw, kumanta, napatawa ako. Bahala na yung pangako mo, hindi natutupad, okay ka na. Yan ang, kung kita nyo, nasaan na yung bansa natin ngayon. Nasa pangkungan na tayo. Ay, sorry, in-endorse ko din pala sa BBM. Hinihingi ako ng patawa. Hinihingi ako ng patawad sa inyong lahat. Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am. Ang sabi, mamuli na ito, Di ba mo mamuli? Ang sabi, kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na po anong mangyayari sa kampanya niya. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya!
sakit sa ulo. Ako ay hindi kandidato. Baka kasi Duterte ka na Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Ako po ay nandito bilang isang botante din. Papaalala sa inyo. Hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tingnan ninyo yung pako. At yes ma'am. Ngayon, pati ako ma'am, nagising. Nagising ako ma'am, na-impeach na ako. Yawa yung mga tawhanan niyo. Kasira ng At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin pinigay ang isang biyaya. Biyaya na mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Minamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi di mapapawi. Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.